tigil sa pag-inom ng kape ang tiyuhin ko. Tapos ay tumingin sa akin ng diretsyo. Saan ka mo kayo pupuntang baryo? Muling tanong niya. Muli kong binanggit sa kanya ang lugar na pupuntahan namin noon. Nakita kong tumangu-tango siya. O sige, papayagan kitang sumama sa mga pinsan mo pero mag-iingat kayo sa baryo niyo na. Alam mo kasi, marami na akong nababalitaang may mga kababalatan yung nangyayari sa baryo niyo. Anya, natuwa naman ako na marinig kong pumayag si Tio Tonyo. Huwag po kayo mag-alala, Tiyong. Palagi po kami mag-iingat nila Brian. Nakangiting tugon ko. Kailan daw kayo pupunta? Maya-maya po. Susunduin ako nila Brian. O sige. Basta't huwag mong kalimutan na mabilin ko sa'yo. Mag-iingat kayo ng mga pinsan mo. Lalo ka na dahil bago ka lang dito sa lugar. Nung sumapit na ang mahigit alas 5 ng hapon, dumating ang mga pinsan ko. Ipagpapaalam na sana nila ako pero agaran ko silang sinabihang nakapagpaalam na ako kay Tio Tonyo. Kaya huwag na silang mag-abala pang ipagpaalam ako noon. Sabay pang nakadaupang palad ang dalawa habang nakangisi. Gagad na ako nagbihis ng damit pangalis. Nagpaalam na kami. Bago man kami lumabas ng bahay ay binilinan ulit kaming magpipinsan Tio Tonyo na mag-iingat sa pupuntahan. Hindi naman raw lingid sa mga pinsan kong marami ang mga napapabalitang kakaiba sa lugar na pupuntahan namin na yun. Tawag siya, may ginawa pa si Sir Leo. Huwag kayong mag-alala sa amin, Diyong. Mag-iingat po kami palagi. Siya nga. Ma'am, Tsaka ako na po ang bahala dito kay Brandon. Oo, asa siya karon di Hindi ko siya pababayaan. Takot ko lang sa'yo, ano? Baka mamaya hambalusin mo pa ako ng desporte sa oras na may hindi magandang mangyari dito sa pinsan namin. Mo to gi chatan ti ka. Sambit ni Brian. Lagi tawagan ti ka. Ay sa'yo simulan talaga yung sinasabi mo, Brian, ha? Malilintikan ka sa akin kapag may hindi magandang nangyari dyan. Sige na, lumarga na kayo. Ang iyon man naman o kuan. Nagmadali na kaming maglakad dahil ayon kay Brian, ay may madadaanan pa kaming liblib na purok. May mangilan-ngilan bang mga kabayan sa lugar na yun. Iyag yung ipakuan nga. Teka, may dala ka bang flashlight, Insan? Isang gabi, naminaw ko Tanong na. sa akin ni Jonard. Mutana siya asa na Pang-ilaw? kuan. Bakit? Anong gagawin natin sa pang-ilaw? Mutang Tungkol sa kanya. Lagi anang iisportunas ta. Hindi ka talaga nag-iisip, Insan, ano? Natural, kailangan nating magdala ng pang-ilaw mamaya dahil gabi na tayo makakauwi eh. Paliwanag pa niya. Tulang kalbaw. Bakit? Wala bang kuryente sa mga madadaanan nating lugar? Bakit kailangan pa natin ng flashlight? Sabay na nagkatinginan ng dalawa. Napakamot sa noong nagwika si Brian na liblib ang lugar na pupuntahan at hindi na inaabot na kuryente ang lugar na yun. Tanging generator na lamang umano ang ginagamit kapag may piyestang ginaganap Ilahan na o ibang kasiyahan sa baryo na ito. Wala man daw na si Kaya trabaho mo na. karon pero ano nilakaw lang May niya. isa na lang itong dala kong flashlight. May lighter naman akong dala dito eh. Manguha na lang ako sa daan ng mga tuyong dahon pagka-uwi natin. Saad ni Jonard at inabot sa akin ang dala niyang maliit na flashlight. Sa yan, lagi ang kuan na. Sa pagdaan ng ilang sandali ay tahimik kami naglalakad. Wanan? Sinabihan pa kami ni Brian na bilisan na umano namin. Para hindi na kami magtagal doon. Nilakaw siya. Nilakaw siya. Kaya naman nagmadali na kaming maglakad. At noong nasa Sige, libig na nga kami, hilo. Sige, yun, sige, hilo. sobrang napakatahimik na ng buong paligid at tanging mga huni ng kuliglig lamang ang aming naririnig noon. May mga panakanakang lamok na rin ang nangangagat sa Wala binti ko makatawag sa kong cellphone. dahil sa mamasa-masa pa ang mga dahong nadadaanan namin. Sa palagay ko ay malapit lamang sa tabing ilog ang nadadaanan namin ngayon dahil sa naririnig ko ang sunod-sunod na paglalagaslas ng tubig. Bilisan nyo na maglakad para makarating na tayo kaagad doon. Kanina pa ako nakakaramdam ng gutom eh. Ito na nga, binibilisan na namin maglakad oh. Tugon ni Jonard kay Brian at sinanyasan akong bilisan na rin. Experience na nimo. Mga Wala katulog yun. Tinanong naman ni Jonard itong pinsan namin kung tama ba ang dinadaanan namin oh. Umuo naman ito at sigurado umano siya. Huwag na umano kami magtanong ng magtanong. Sinabi naman ni Jonard sa pinsan namin kinukutuban siya ng hindi maganda.
Parang meron naman ng hindi magandang mangyayari sa pupuntahan naming baryo na ito. Takang-taka si Brian noon. Dahil ayon dito ay minsan na umano silang nakapunta sa baryong yun. Ngayon pa umano ito kinukutuban na may hindi magagandang mangyari. Gutom lamang umano yun. Kaya mag-relax siya. Naasar na si Brian sa mga pinagsasasabi ni Jonard. Oo nga, minsan na nga tayo nakapunta sa baryong sinasabi mo pero hindi naman tayo dito dumaan eh. Sagot nito kay Brian. Sinabi naman ni Brian na yon ang mas malapit na daan ang itinuro sa kanya ng kaibigan niya. Sakura. Mas mapapadali umano kami sa pagpunta kung doon kami dadaan. Apilag ka ng mga dahon. Hindi na kami umimik noon at tahimik na lamang kaming sumunod kay Brian. Sa paglipas nga ng mga sandali ay tuluyan na namin narating ang bungad ng baryo. Napalatak pa nga ako at nagwikang, grabe, hindi ko akalain sobrang layo naman pala nito. Akala ko malapit lang. Huwag ka na magreklamo insan. Nandito tayo eh. Para mawala ang pagod mo, isipin mo na lang makakakain na tayo ng masarap na pagkain. Nga naman insan, dapat masanay ka na dahil marami pa tayong mga malalayong lugar na pupuntahan sa susunod. Lalo na kapag may piyesta-piyesta o iba pang mga handaan. Tila na wala nang inis na nararamdaman ni Jonard, no? O na, sige na. Dapat masanay na ako. Dahil may dalawa akong pinsang makukulit na pilit akong inaayang sumama sa kanilang pumunta sa mga kasiyahan. Matapos kong sabihin ang mga katagang iyon ay nagkatawanan kaming magpipinsan. Dahil aminado naman silang totoo ang sinasabi ko. Sabihin ang luto. Tara na. Hanapin na natin ang bahay ng kaibigan ko para makakain na tayo. Kaya ni Brian. Nagpatuloy na kaming maglakad papasok sa baryo. Habang naglalakad ay hindi namin maiwasang mapalanghap ang mga nagpapanguwang mga nilulutong ulam sa mga kabayan. Naririnig na rin namin ang kasiyahan. Maya-maya pa, habang pinagmamasdan ko ang paligid ng baryo, napakunot na wako't nagtataka at naitanong sa isipan ko. Bakit tila kakaiba ang piyestang yon sa mga piyestang napuntahan ko na? Sa kadahilan ng nakita kong may mga nakaimbak na maraming kahoy sa bulwagang madadaanan namin. Nasipat ko ring may lalaking nakatali sa hindi kalayuan. Habang ang iilan namang mga kalalakihan ay nagkakasiyahan at ngiting-ngiti habang pinapaapoy ang nakatambak na kahoy. Nakita ko ring sa bawat gilid ng nakatambak na kahoy, may poste at may kahoy ring nakatali sa magkabilaan na para bang may lilitsyonin sila. Kamuntikan pa akong masuka nang makita kong walang sawang nilantakan ng iilang grupo ng mga kalalakihan ang hilaw na karne ng hayop na nakabulagta sa mahabang lamesang nasa bakuran ng bahay malapit sa tinatayuan namin. Pero mas natuon ang pansin namin sa mga taong walang tigil sa pagpapaapoy sa mga nakaimbak na kahoy. Teka, anong ginagawa nila? Mga baliw ba yung mga tao na yan? O may ritual silang gagawin para sa kapistahan gaganapin? Mahinang tanong ko't nagtataka dahil sa parang may ginagawang ang kakaiba mga taong naroroon. Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. It captures everything, from action items to key decisions. And after every call, you get a clear summary. But where it really goes to the next level is that it's the only AI note taker that connects your meetings to the rest of your work. So stop stressing about taking notes and get the AI note taker that works for you. Get ClickUp AI Note Taker for your next meeting. Naka? Ano? Teka, parang may mali dito ah. Huwag ka nun. Sambit ni Jonard. Nagpalinga-linga at parang may hinahanap na. Sabi ito ni Loy, oh. Tinignan ko si Jonard at tinanong kung ano ang sinasabi niyang mali.
Sinenyasan niya akong kuminto sa paglalakad. Itikom kung ano ang bibig ko at huwag na huwag gumawa ng kahit anong ingay. Kinakabahan na ako sa mga pinapakitang kilos ni Jonard. Pakiwari ko tuloy ay napunta kami sa isang digmaang konting pagkakamali lamang namin ay tiyak may kalalagyan kami. Nako. Habang patuloy kong pinagmamasdan ng mga kalalakihang walang suot na pangitaas na kasuotan, ay nakita kong parang kakaiba na ang hugis ng mga mata nila. Yun bang parang mga mata ng pusang nagbabaga sa Dahil dilim? baso. Mabuti na lamang at ng mga sandaling yon ay wala pang nakakapansin sa amin. Sakto ring tuluyan ng nilamon ng dilim ang buong paligid. Kaya naman kaagad kaming pinagkupli ni Jonard sa malilim na parte ng malaking puno ng kahoy sa gilid ng daanan. Nagtataka na nagtanong pa si Brian kung bakit kami pinagkupli ni Jonard. Wala naman kaming ginagawang masama. Bulag ka ba? Hindi mo ba napapansin kung anong ginagawa ng mga taong nakapalibot sa apoy? Tingnan mo yung bakuran ng bahay. Nilanta nila hilaw na karne. Tapos magtatanong ka pa kung bakit tayo nagtago. Bulalas na tanong ni Jonard sa pinsan namin. Narinig ko namang sinabi ni Brian kay Jonard na baka normal lamang o parte lamang ng ritual ang nakita namin na yon. At ganoon talaga siguro kung magdiwang ng kapistahan ang mga taga-baryo. Isa pa, may mga tao naman umano na kumakain ng hindi masyadong lutong pagkain. Kaya normal lamang yon. Marin naming sinabi ni Jonard na hindi normal ang mga ginagawa ng mga taong nakita namin. Sapagkat naririnig niya sa mga kwento-kwento noon na Ilan, sir? gawain lamang ng mga aswang Wala resod. ang ganoong klase ng ritual. Sige nga, saan ka nakakita ng mga tao may mga binabanggit na kung ano-ano sa harapan ng malaking apoy? Wala na. Ganito na ang tubig. Para sila mga baliw kung pagmamasdan mo. Wika ni Jonard sa pinsa namin. Magsasalita na sana ako ng sa bigla na lamang kaming nakarinig ng angin ng malaking hayop. At noong tumingin kaming pareho sa nag-uumpukan, ay ganoon na lamang ang gulat namin nang makita naming tila ba may ginagawang kababalagan ang mga ito. Habang nakatingala sa may itaas doon. Nung tumingala naman kami ay saka pa lamang namin napansin na kahit na mapuno ang lugar, ay makikita mo sa pinakatuktok na parte ang kabilugan ng buwan. Bigla na lamang akong kinilabutan. Lalo na noong tumampi sa balat ko ang napakalamig na ihip ng hangin. Pagkabalik namin ng tingin sa mga taong nag-uumpukan, ay parang mga baliw ang mga ito. Nakita namin tila ba nag-uhukay sa lupa ang mga yon. Sunod-sunod na ipinahid sa katawan. Habang ang lalaking nakatali naman sa hindi kalayuan ay nakabusal na ng damit ang bibig nito. Mga insan, malis na tayo dito. Sa tingin ko, hindi normal yung mga taong nandyan eh. Sumibat na tayo. Bulong ni Leonard sa amin. Mukhang hindi sila normal ah. May napapansin ka ba, Jonard? Parang hindi to yung napuntahan natin dati ah. Mali ata to. Sigundang wika ni Brian nun. Nalata akong nangangatog ang mga kamay ni Brian pero pilit niya yung pinipigilan. Tara na, bilisan na natin umalis dito. Teka lang sandali. Paano yung lalaking yun? Hindi ba natin siya tutulungan? Turo ko sa pinsan ko. Sinabi naman ni Jonard sa akin na hindi na namin maililigtas pang lalaki dahil mukhang gagawin niyong alay at maging handa sa kapistahang gaganapin. Nakaramdam ako ng awa sa lalaking pilit na nagsusumigaw at umiiyak. Nagmamakaawang humihingi ng tulong nun. Tara na, huwag mo nang isipin pa yung taong yan. Umalis na tayo dito. Muling aya sa akin ni Brian.
Aalis na sana kami sa pinagkublihan para lumabas na ng baryo. Habang hindi pa kami napapansin ng mga taong naroroon. Pero pinigilan ko sila at sinabihang tulungan namin ng lalaki. Alam kong may paraan pa para matulungan namin yon. Dahil kung totoo man ang sinasabi ni Jonard na gawing alay ang lalaki ay kawawa naman ang pamilyang naghihintay sa pagbabalik nito. Hindi ba kayo naawa sa taong yun? Paano na lang kung may pamilya siya? Sige na, tulungan na natin siya. Isa pa, medyo malayo naman siya sa nag-uumpukan eh. Pakiusap ko sa dalawang pinsan ko na mas maahawa ako sa sarili ko insan. Mayayari ako kay Tio Tonyo kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo. Umalis na tayo dito habang hindi pa nila tayo napapansin. Wika ni Brian. O nga naman pinsan, kaya mo ng lalaking yun. Hindi naman natin siya kilala eh. Mas takot kami sa galit ng tiwi natin. Paniguradong lalatiguin kami nun sa oras na may mangyari sa'yo masama. O kaya naman baka mas higit pa doon yung danasin namin. Sigundang wika ni Jonard.